Araw sa inyo mga sir, kumusta kayo? Shout out nga pala sa inyo. Ito, saludo ako sa inyo sapagkat nariyan kayo na dumalaw na naman sa aking channel. Ito nga pala mga sir, mai-share ako sa inyo. Ito, ayan, kung nakikita nyo, ilaw ito mga sir. Ito, dala ng ating customer. Ito daw, hindi na umiilaw. Ganito na ito mga sir, nung dinala niya ito, bukas na ito. Ayan o, ganyan na itsura nito. Ayan. Ito naman, chiniko yung kanyang ilaw. Okay pa naman, umiilaw ito. Ito naman yung kanyang battery, may problema kasi nung ito yung kanyang dati na battery oh. Ito kasing battery, sinukat ko ito, wala na itong reading, 0 volt na talaga. So ito kailangan na natin palitan. Itong ilaw niya naman mga sir, napakahalaga ito para sa kanya dahil ito ginagamit niya sa kanyang paghahanap buhay. Dito kasi sa lugar namin, sa isla ng Boracay, yung kanyang hanap buhay dito, yung mag-aalok ng mga bisita. Ang inaalok niya naman yung kanyang activities, kagaya ng mga boating, ganon, yung jet ski, island tour, o kung ano-anong klase ng mga activity dyan, yung kanyang hanap buhay. Itong ilaw na ito, ginagamit niya ito sa gabi kasi gabi siya nag-aalok. Kasi sa gabi kasi maraming dumadaan-daan ng mga bisita doon sa tabing dagat na yon. Ito yung ginagamit niya, pinapailaw niya ito doon, tapos inaalok niya yung mga dumadaan doon. Inaalok niya ng mga activities para kinabukasan na yun na yung kanyang gagawin, sasamahan niya sa activities. Pag sa gabi naman mga sir, buwabalik siya doon sa pwesto niya para mag-alok na naman. So ito yung ginagamit niya na ilaw. Ang sabi niya dito, itong ilaw daw ay kailangan umabot ng mga 5 oras. Mula sa umpisa hanggang sa matapos siya, kailangan daw aabot ito ng mga 5 oras mga sir. O ayan, ito napakahalaga ito sa kanya. Kaya ang gawin na lang siguro natin dito, magdi-DIY tayo. Gagawa tayo ng itong battery niya na 2 piraso na ito. Ang gawin natin dito, dadagdagan natin ng battery. Gagawin nating 4 ito mga sir, para maganda yung kanyang ilaw. Kahit na umabot siya ng mga 4 na oras, 5 oras, hindi magbabago yung ilaw nito pagka nasa 4 na piraso na yung battery na ipapalit natin. Ito yung sa kanya, wala na ito, sira na ito. Papalitan na natin, gagawa na tayo ng 4 na piraso para yun nga, sabi ko nga sa inyo na kailangan aabot ng 5 oras. Aabot man siya na yung liwanag niya hindi magbabago mula sa umpisa hanggang sa matapos siya, yung ilaw niya maganda pa rin yung liwanag. Yan mga sir, ito mga sir ay yung inihanda ko na gagamitin natin para sa kanya. Itong 4 na battery na ito, ito yung gagamitin natin. Yan, naulog pa yung isa. Ito, kunin ko lang. Ito mga sir, naulog pa rin, madulas. Ito mga sir, itong 4 na battery na ito yung gagamitin natin sa kanya. Dodoblehin natin yung battery niya para para malakas yung kanyang ilaw. Itong battery nga pala na to ay 18650 battery ito. Ang capacity nito nasa 3000 mAh yung kada isa nito. Ito 4 na piraso ito. Yan, ito gagamit pa tayo ng battery spacer. Ito na mga sir, battery spacer. Ayan battery spacer ito. Itong isa na nakabit na natin Ito, battery spacer, kailangan natin to. Saka ito mga sir, gagamit din tayo ng ayan ito namang isa na ito type C ito, ayan type C na ayan, charger. May kasama na itong BMS. Dito na rin yung kanyang output sa kanyang charging at saka input output niya dito na rin. Ayan kung makikita nyo yung terminal na yan na dalawa-dalawa, input at saka output niya yan, at saka dito naman yung kanyang charging. Ito yung type C type. Ito naman yung micro type natin. Ito may kinuha na ako para sa kanya. Ito yung gagamitin natin Itong type C na ito, may kasama na itong BMS. Para ito sa mga build na 4.2 volts, kagaya sa i-build natin ngayon 4.2 kasi ito. Kasi nga yung charger na gagamitin niya dito, yung charger ng ng cellphone na 5 volt. Ayan mga sir, ito yung gagamitin natin sa kanya. Tabi muna natin to. Saka ito nga pala yung ating spot welding. Ayan ayan, spot welding na yan. Ito yung gagamitin natin na pagsasama-samahin yung yung mga battery na yan. At saka kasama din itong nickel. Ayan ito.
nickel ito ilalagay natin, tapos gagamitin natin na pang welding ito, itong ating spot welding na ito. Ayan o mga sir, ayan. Ayan. So ito mga sir, umpisa natin ang paggawa nito. Sundan nyo lang ako, baka sakali na may gagawin din kayo, baka makatulong ito sa inyo. Ayan, sundan nyo lang ako kung paano ko ito gawin. Ayan, ayan lang yung mga kagamitan na kailangan natin. Ito muna mga sir, ang unang gawin natin, itong battery muna, dito muna tayo sa battery, i-check muna natin ito kung nasa tamang voltahe ito. Ayan, kailangan ng battery natin may nasa tamang voltahe ito, kasi pag ito nasa 0 volt, huwag na natin yung gawin kasi sira na yan. Itong battery na 18650 pala, ito ang nominal voltage nito nasa 3.7. Yung fully charge naman nito mga sir nasa 4.2, at saka yung kanyang discharge cut off nito, dapat magka-cut off yung BMS natin na mga nasa 2.5 para hindi masira yung battery natin. Ito, ganun lang gawin mga sir. At saka ito yung gagamitin natin na pinaka BMS nya. Ito yung magka-cut ng kanyang charging at saka discharging. Ayan, ito namang klase na na ito type C ito mga sir. May BMS na rin ito. Ayan, may protection na yung battery natin dito sa ganitong klase na ayan charger with BMS. Ayan. Ito mga sir, sukatin muna natin isa-isa ito kung nasa tama ba ito na voltahe. Ito mga sir, yung ating multimeter, ayan iset lang natin sa DC yan. Ayan. Naka DC volt tayo. Ayan. Saglit lang. Ayan. Ito, i-reading na natin. Dito tayo sa kanyang positive. Ayan. Ito, dito natin ilagay multimeter para makita nyo. Ayan, yung positive. Ito naman yung kanyang negative. Ayan, may reading tayo dyan na 3.9. So, ibig sabihin, okay ito mga sir. Kasi kanina, sinarge ko naman talaga ito. Para pero ito may nominal naman ito bago ko sinarge. Itong isa mga sir, ayan, nasa 3.9 din yung kanyang reading. Okay ito. Dito tayo sa pangatlo. Yan mga sir, okay din. Nasa 3.9 din. Itong isa na ito. Yan mga sir. 3.9 din. Ibig sabihin, okay ang battery natin. Ito na. Tabi muna natin yung multimeter kasi tapos na tayo magsukat. Yan, dyan ka muna. Pagkatapos nito mga sir, ito na. Dito na tayo sa ito. Yung battery spacer nya. Ayan. Ayan, 4 din to na butas. Itong isa pala, hindi pa natin ito na Sana ba yun yung isa nito? Nawala mga sir. Wala lang tayo ng bago. Meron pa naman tayo dito. Ayan meron pa tayo. Ito na lang ilagay natin. Ayan, balik tayo dito mga sir. Ayan. Ito. Yan lang, ganyan lang mga sir. Ayan, ganyan lang mga yan. Tapos, ito ilagay natin battery natin. Ayan. Nakaparallel lang tayo. Pagsasamahin lang natin yung puro positive, puro negative din. Ayan, magsasama-sama lang yan sila dyan. Pumasok. Baliktad pala mga sir. Oops. Baliktad. Hindi natin nakita kanina. Pasok lang tayo ng pasok. Ulitin natin mga sir. Yan na. Yan, ganyan lang mga sir. Yan na. Ito na yung battery spacer niya. Ito yung battery natin. Ito yung battery natin. Nasa 3.9 volts naman lahat. So, okay na ito. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na importante sa battery na ito na may ilalagay tayo na battery spacer para yung ito na area na to may space siya. Ayan may space siya. At saka ganun din dito para hindi sila magdidikit-dikit. Yan mga sir. Pagkatapos nito, ito na, i-connect na natin ito. Pagsasama-samahin na lang natin to lahat. Kasi yung charger nito 5 volts naman. So ito, parallel lang natin. Kasi yung ilaw niya 5 volts din to. Ayan yung kanyang ilaw na ito. Bagay lang ito para dito. Ito muna mga sir, ko muna ito. Ito,
magpuputol tayo nito para dito at tapos i-welding natin ang ating spot welder. Ito mga sir, nagawa na natin yung pinapagawa sa atin ng customer. Ito na yung kanyang itsura. Ayan o, buo na siya. Ito na yung pinaka-charger niya. Ayan o, ang gagamitin na charger dito, yung charger ng cellphone, yung 5 volt. Ito, try natin. Ito, naka 5 volt ito. Ito, insert lang natin dito sa kanyang charging input. Ayan mga sir, nagcha-charge naman. Ayan yung kanyang indicator light. Yan yung indicator niya pag nagcha-charge siya. Ngayon, pag napuno na siya, kulay green na yan. Yan lang yung palatandaan na pag puno na siya. Ito yung battery natin. Ayan, ang bawat isa nito nasa 3,000 mAh ang kada isa. So multiply natin sa 4 na piraso kasi ito nga nakaparallel lang ito. So ito magiging 12,000 mAh. Ngayon kung i-convert natin sa ampere per hour, ito magiging 12 Ah. So ganun lang mga sir. Ito yung kanyang pinakadulo na. Yan nilagyan ko na ito ng ito yung ating male connector. Ito naman yung female connector dito na sa kanyang ilaw. Ayan nilagay na natin yan. Ayan na siya mga sir. Kung nakikita nyo, ayan na yung male connector na nilagay natin. Dito, try natin. Plug lang natin dito. Ayan mga sir, wala pang ilaw. Ito, may switch kasi ito. Dito lang, power on natin dito. Ayan okay na ito mga sir. Ayan na, gumagana na. Itong mode pala ng ilaw niya, dalawa ito, mayroong high at saka low. Ito naman yung kanyang low. Ayan yung kanyang low. Yung pangatlo nito, ayan, patay na yan. Ayan, wala na. Yung pinaka-high nito, ayan, yung pinakaunang switch niya, yung pinaka-high niya. Pangalawa yung low, pangatlo yung off niya. So yan lang mga sir. Salamat nga pala. Sana nakatulong ito sa inyo. Kung sakali may ginagawa kayo na mag-DIY din kayo, hanggang dito lang ang proseso niyan. Hanggang dito na lang mga sir. God bless na lang sa inyo. Ingat-ingat na lang. Bye-bye.